Hallelujah! Kumusta mga santo sa buong mundo? Lalo na sa lahat ng miyembro ng Lemery Church ngayon. Kumusta ang iyong linggo? Alam ninyong lahat na ang pastor ay laging naririto, ngunit ang kanyang puso ay nasa iyo. Dalangin namin na kahit papaano ay lumago at maging sentro ng Pilipinas ang ating Lemery Church, at ito ay maging isang simbahan na puno ng pagpapahid ng banal na espiritu ng Diyos na magdadala sa hindi mabilang na mga kaluluwa sa langit. Kilalan niyong lahat ang ating Pastor Tino, Elsa, Judith, Cindy, at ang ating mga kapatid sa Taiwan na nagsusumikap ngayon. Sana maging maayos kayo ni Patrick. Ngayon, ibabahagi natin ang biyaya tungkol sa prutas sa pamamagitan ng talata mula sa Lukas 13:6 sa Babong Tipan. Noong panahong iyon, nagsalita si Jesus sa isang palinghaga. Ngunit ang tekstong ito ay napakalalim. Kapag mas nakikinig ka, mas napagtanto mo ang lalim na ito at makikita mong ito ay isang kamangha-manghang pagpapala. Dumating si Jesus sa ubasan upang mamulot ng bunga mula sa puno ng igos. Pagkatapos, nariyan ang nakakatakot na tanawin ng puno ng igos na pinutol at itinapon kahit na pagkatapos ng 3 taon na hindi namumunga. Dapat may prutas. Karaniwang nagsisimulang mamunga ang mga puno ng igos mga 3 taon pagkatapos itanim. Ngunit sa ang larangan iyon, isa itong ubasan. Pag-isipan nito lahat. Pumunta siya sa isang ubasan, nagtanim ng puno ng igos at humingi ng bunga ng igos. Narito ang isang bagay na kailangan nating malaman kahit isang beses bago natin ito maunawaan ng malalim. Ito ang mga salitang binigkas ni Jesus batay sa pangunahing kaalaman sa mga kaugalian at kulturang pang-agrikultura noong panahong iyon. Pagkatapos, kayong may Biblia, pakisuyong tingnan ang Levitico 11:9 at pag-isipang mabuti ito. Sinabi ng Diyos na huwag maghasik ng 2 binhi sa parehong bukid. Pagkatapos ito ay isang ubasan. Isa itong taniman ng ubas. Kung hihingi ka ng puno ng igos dito, salungat ito sa lumang tipan. Ito ay mahalaga. Ngayon, lahat, ang lumang tipan ay may background ng hindi paghahasik ng mga binhi na hindi naayon sa mga batas at kalagayan ng panahon, at ang teksto ngayon mula sa Babong Tipan ay nagsasalita tungkol sa ating buhay. Bueno, ang buhay ay isang pamumuhay, at kung ikaw ay namumuhay ng isang buhay na may pananampalataya, anong uri ng bunga ang gusto ni Jesus mula sa atin sa panahon ngayon kung kailan siya ay nagsasalita tungkol sa prutas sa teksto ngayon? Kailangan nating pag-isipan sandali ang bahaging ito. Kapag ang isang tinatawag na ay nag-ebanghelyo, ang pag-ebanghelyo ay magiging maayos, kapaki-pakinabang, at may impluensya sa lahat. Kapag ang isang taong tinatawag na Engresu ay nangangaral ng ebanghelyo, hindi siya naniniwala sa Jesus na kanyang pinaniniwalaan. Ayaw ko. Si Jesus ay pareho, ang simbahan ay pareho, ang Biblia ay pareho, kaya bakit? Ang isang taong nagngangalang ay isang mabuting tao. Ang Jesus na ipinangangaral ng Ginoo at ipinangangaral niya ay pinatanggap ng lahat, at kahit ang mga hindi mananampalataya ay kinikilala ito. Ngunit kung sasabihin ito ng isang taong tinatawag na Ingisi, ito ay parang peke kahit na ito ay totoo. Ito ang realidad ng ating panahon ngayon. Ako ay isang tao at ang binhi iisa, ngunit ang resulta na lumilitaw ay nasa panig na ito. Ang isang prutas ay inaani ng 30 ulit, 60 ulit at 100 ulit. Sa panig na ito, may pag-asa at kamatayan. Ngunit kahit na ang bunga na lumalabas, kahit papaano ay bunga na naayon sa kasinungalingan, pandaraya, kasakiman, katakawan, at kawalang interes. Ngayon, naniniwala ako na ang mga salitang ito ay magiging isang pagpapala sa iyo habang unti-unting lumalago ang iyong pananampalataya. Ang ating simbahan sa Lemery ay nasa ika-21 taon na, ika-22 taon na. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng bunga ng banal na katangian ng Diyos, nakarating na tayo sa ngayon.
Sa pamamagitan ng Lemery Church na ito, maraming mananampalataya ang naniwala kay Jesus at nakamit ang kaligtasan. Well, ngayon gusto kong pag-usapan ang tungkol sa karakter. Kapag tayo ay pumunta sa simbahan at lumingon sa likuran, hindi natin masasabi kung ang taong iyon ay dumadalo sa loob ng 1 taon o 10 taon, ay isang elder, o isang bagong mananampalataya na dumating sa unang pagkakataon ngayon. Ano ang makikita at malalaman mo? Nakikita ko iyon sa nakikitang prutas sa buhay ko ngayon. Ang mga espiritual na bagay ay hindi nakikita ng mata. Amen. Kung naniniwala ka, sabihin mo amen. Paano natin mahusgahan ang hindi natin nakikita? Sa paghusga sa kung ano ang hindi nakikita, malalaman natin ang mga resulta sa pamamagitan ng kanyang nakikitang mga bunga. Kung ang taong iyon ay totoo o peke, kung anong kwento ang gustong sabihin ng taong iyon sa buhay, at kung ang lahat ng buhay ay totoo o peke, hindi natin malalaman kung ano ang hindi nakikita sa espiritual na mundo. Ngunit maaari nating malaman kung ano ang nakikita. Ngayon, tingnan natin ang ating mga karakter sa lumang tipan. Si Jacob ito. Si Jacob ay isang manloloko. Siya ay isang manloloko. Pinanganak akong hawak ang takong ng kapatid ko. Kaya, si Jacob ay isang masamang tao sa mga tuntunin ng sangkatauhan. Ang pagsama sa taong iyon ay may uri ng personalidad na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay tinatamaan ng kidlat ng wala sa asul. Nako, kapag kausap ko ang kapatid ko, kung nagugutom ako, may nakukuha ako sa kanya. Hindi ba pwedeng ibigay mo na lang sa akin? Ngunit hindi iyon ang kaso. Kaya't ang buhay ni Jacob ay puno ng hindi masabi na paghihirap at pagsubok. Pero itong si Jacob, malakas ang paniniwala ko sa Diyos. At sinusunod ko rin ang aking ina. Ngunit ito ay may masamang resulta sa espiritual na mga bagay at hindi sa pisikal na mga bagay. Upang magamit siya ng Diyos, nagbabago ang kanyang pagkatao sa pamamagitan ng hindi masabi na pagsasanay sa bahay ng kanyang tiyuhin na si Laban. At si Jacob ay makikitang sumasamba sa Diyos, nakasandal sa kanyang tungkod hanggang sa pinakadulo bago siya mamatay. At pinagpala sila ng kanilang mga anak na naging sentro ng Israel. Siyempre, napakaraming masasamang bagay na nangyayari sa pamilya ko para mailagay man lang sa mga salita. Ito ang hitsura namin. May mga panloob na pagbabago sa atin bago tayo maniwala kay Jesus. Pagkatapos nating maniwala kay Jesus, bago natin matanggap ang banal na espiritu, at pagkatapos nating matanggap ang banal na espiritu. Ang mismong pagbabagong ito ay ang bunga na gustong matanggap ni Jesus. Anong uri ng prutas ang mayroon tayo ngayon? Ang mga tao ay ipinanganak muli. Hindi ba't ganito ang sinabi ni Nicodemus? Ano ang dapat kong gawin? Kailangan ko bang pumasok muli sa sinapupunan ng aking ina? Mga Ginoo, maaari ba kayong pumasok muli sa sinapupunan ng inyong ina? Hindi iyon gagawin. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus, maliban kung ang isang tao ay ipanganak sa tubig at sa espiritu, hindi siya maipanganak na muli maliban kung siya ay ipinanganak ng salita at ng espiritu. Kaya naman mahalaga ang paglilingkod sa linggo ngayon, ang Miyerkules at Biyernes ay mahalaga, at ang pagsamba, panalangin, at ang salita ay mahalaga. May psychico clash sa loob ko ngayon. Dumating na ang panahon ng pagbabago. Malapit na itong magbago. Dumating si Jesus sa ubasan at busto ng bunga ng igos. Inabot ng 10 taon ang pagtatanim. Ngayon, sa bahaging ito, may sasabihin ako sa iyo na makakatulong sa iyo, maunawaan at maging mapagbigay. Noong panahong iyon, 2,000 taon na ang nakalilipas. Kung pupunta ka sa isang halamanan, ipapaliwanag ko ito sa iyo upang hindi ka mapunta sa mga salita ng Leviticus 11:11 sa lumang tipan. Magtanim ng mga ubas sa isang sulok o sa gilid, at magtanim din ng mga puno ng igos sa parehong paraan. Kaya pumunta si Jesus doon at humingi ng ilang prutas. Ngunit walang prutas. Pagkatapos ang papel ay humihingi ng 1 taon pa. Hindi, humihingi ako ng 3 pang pagkakataon. Kung sa takdang panahon ay hindi ako namumunga, pagkatapos ay putulin mo ito at itapon.
Para sa akin at para sa iyo na nakikinig sa mensaheng ito ngayon, isang napakahalagang pagkakataon ang dumating. Hindi ba ito gumagana? Mahirap ba? Mga minamahal na kaibigan, binigyan na kayo ng Diyos ng inspirasyon habang pinakikinggan niyo ang mga salitang ito, mahal kong mga santo. Kinailangan ng 1 taon, 3 taon upang ang Diyos ay magbunga sa pamamagitan ng damdaming iyon. Marahil ikaw at ako na nakikinig sa mga salitang ito at ang ating Remgini Church ay ang sentral na simbahan ng ating Pilipinas na lubos na kailangan sa panahong ito, isang simbahang puspos ng banal na espiritu. Ako rin ay nagdarasal para sa nalalapit na pagtitipon sa Pilipinas. Bumangon ang may sakit. Maging ang may sakit sa kaluluwa ay babangon. May mga pagkakataon na nagiging mahirap ang ating pisikal na buhay. Ang espiritual na pilay ay bumabangon. Kailangan mong bumangon. Kailangan mong bumangon para makapaglakad, tumakbo at magawa ang anumang bagay. Ang unang pangunahing batayan ay kailangang mangyari. Gawa 3, marami pa ring mga lumpo na nasa hangganan sa pagitan ng pagpasok at paglabas ng templo sa Beautiful Gate. Kung may salpukan ng puso sa pagitan mo at sa akin na nakikinig sa mga salitang ito, ikaw ay isang pilay ngayon. Kapag narinig natin ang mga salitang ito, pinagpapala natin ang mga taong ito sa pangalan ni Jesus. At may isa pa. Si Moises ay nasa palasyo sa loob ng 40 taon. Talagang gumawa siya ng isang bagay na matuwid para sa bansa, para sa Israel, at iyon ay pagpatay. Malakas ang espiritu. Ang katuwiran ay mabuti. Mangyayari din ito sa iyo. Ang katuwiran ay mabuti. Ngunit bakit si Moises ay itinaboy sa ilang? Ano ang mga salitang ibinigay ng Diyos kay Moises sa loob ng 40 taon sa ilang? Nanaig ang kahinahunan sa buong mundo. Mangyayari lang ba yun? Ito ay isang hilaw na gintong nugget. Pwede bang gamitin ko na lang? Kailangan mong pumunta sa apoy. Kaya, ang orihinal na ginto lamang ang kinukuha. So ito na ba ang katapusan? Ilagay ito sa isang molde. Ilagay ito sa isang hulma at hubugin ito sa perpektong hugis. So, mangyayari na lang ba ito? Ipadala ito sa mga panday ginto at sa mga bumagawa na pumuputol at nagpapakintab nito, nagpapait, hinihigpitan, pinuputol at pinagputol-putol at ginagawang mga alahas na pilak. So ito na ba ang katapusan? Kailangan kong makilala ang isang tao. Kailangan kong makilala ang may-ari. Sa gayon lamang ang halaga at halaga ng pagsusumikap at pagsisikap na inilagay dito ay makikilala at mapalitan ng pera at ang ilang mga resulta ay maaaring magawa. Ito ay nasa proseso. Ang 40 taon ay hindi lamang lumilipas na panahon. Ito ay naroon gahapon sa bundok Horeb. Ito ay naroon na yon. Ito ay naroon 2,000 taon na ang nakalilipas at ito ay naroon na yon. Ang Diyos ay may isang lugar kung saan maaari niyang sanayin tayo kahapon, ngayon at bukas. Sa sandaling baguhin ng puso ko ang iyong mga iniisip, nagtapos tayo sa ilang. Lemery, ating mga santo, maniwala po kayo na ang araw na ito ay isang mapagpalang araw. Ngayon ay isang mapagpalang araw para sa atin upang manalangin. Kaya kailangan ng proseso. Ipinadala ng Diyos si Moises sa palasyo sa loob ng 40 taon upang tanggapin ang bunga. 40 taon akong gumugol sa ilang. At sa pamamagitan ng bumang iyon, nagbigay pa siya ng 40 taon para makaalis ang mga Israelita sa Ehipto. Naku, nakakamangha talaga. Alam kong mahirap talaga ang pinagdadaanan niyo ngayon. Gusto ko nang huminto. Gusto ko na itong matapos. Oh, pero hindi ko alam kung kailan matatapos. Itong pera, nakakatakot. Noong nakaraang Huwebes, nakatanggap kami ng text message mula kay Pastor Tino, Elsa, at Judith na naglilingkod din sa simbahan at palagi kaming nakikipag-ugnayan. Kaya, Diyos, bigyan mo ako ng biyaya na magsumikap. Para magkaisa tayong muli at mayroon akong espiritual na puso at biyaya sa buhay na laging kasama si Lemery kahit nandito ako. Sa ngayon, wala pang ganoong pag-iisip ang Diyos sa puso ko. Bawat buwan, nagpapadala kami ng malaking halaga ng pera sa Pilipinas.
Pag-isipan nito lahat, saan ako nahulog mula sa langit? Naghahanda na rin akong magpayunir sa Korea ngayon. Gayunpaman, kinokolekta ko ang mga materyales na dumarating sa akin sa anyo ng mga banknotes at iba pang mga bagay at ipinapadala ko ang mga ito sa kung saan sila kinakailangan. Ito lang ba ang kailangan mo? Mayroon din akong 2 anak sa bahay at may sarili akong pamilya. At personal, napupunta ito sa kung saan ako nag-aaral. Minsan nagtapat ako sa harap ng Diyos. Ang panalangin ng pasasalamat ay isang panalangin na, habang nabubuhay ako bawat buwan, ang materyal na nagpapahintulot sa akin na mabuhay sa buwang iyon ay pumasok sa akin. Kung ilalabas mo ulit, papasok ulit. Ito ay naging isang bagay ng pananampalataya para sa akin ngayon. Ito ay halos 60 o 100 beses. Magtiwala sa akin, lahat. Ang Diyos ba na nagbigay sa akin ng kasaysayan ay isang hiwalay na Diyos? Mayroon tayong isang Diyos. Kung ako ay mula sa isang karakter na maaaring maging sakim sa isang karakter na maaaring kasama ng Diyos at ibahagi, ito ay nagbibigay sa akin ng higit na biyaya. Lahat, subukan mong gawing kakayahan ng iyong kasakiman. Ang kakayahan na ibinigay sa atin ng Diyos ay isang walang katapusang biyaya. Ako ang tinapay na buhay na bumaba mula sa langit. Ang mga kumakain ng tinapay na ito, ikaw at ako na nakikinig sa mga salitang ito ngayon, ay naniniwala na tayo ay kumakain ng tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ito ang pangatlong David. Si David ay isang mapusok na karakter. So, hindi ba pinupuri din siya ni Bathsheba on the spot? Gayunpaman, bagamat siya ay isang mapusok na tao, nang siya ay nagsisi, agad siyang lumuhod at binasa ang kama. Natamaan ka na ba sa mga salitang iyon at nanalangin ng labis na ang iyong higaan ay nabasa ng luha? Ito ay maaaring mangyari maliban kung ibubuhos mo ito ng tubig. Kapag umihi ang bata, ano ang nangyayari sa kama? Nagawa ko na ba yon? Mabibilang ko sa isang kamay kung ilang beses akong nagdarasal at lumuluha buong gabi. 35 taon na ang aking buhay ng pananampalataya. 35 taon, iyon na. Si David ay nagsisi sa bawat pagkakataon. Nagbago na. Kaya ano ang ibinigay ng Diyos kay David? Hindi mo ba siya gagawing pinakadakilang hari sa Israel? Mga tao, ano ang gusto ng Diyos sa akin ngayon? Ito ay isang prutas. Hindi ito malaki o maganda o kung ano paman. Kung magbago man ang isang salita sa bibig ko ngayon, luluwalhatiin ang Diyos. Kung babaguhin mo lang ang isang salita, magiging masaya na ang katabi mo. Habang pinakikinggan nyo ang mga salitang ito ngayon, sana ay may ipagtatapat kayong lahat. Diyos, babaguhin ko ang kapangyarihan ng aking mga labi. Amen. Mahal ka namin sa taong nasa tabi mo. Hayaan mo akong kumustahin. Mahal kita. Tama yan. Sa pamamagitan lamang ng pagbabago ng isang salita, makakatanggap ka ng napakalaking pagpapala. Hindi ko kaya. Ang bunga sa loob ko ay sapat na ngayon para magamit ng Diyos. Lahat pumunta sa bagong tipan. Ano ang mangyayari kapag pumunta ka sa Shenyang? Hindi ba mga impulsive character sina Peter at Peter? Panginoon, utusan mo akong sumama. Ang salpok na yon, ang mapusok na kalikasan ng ibon, kung saan pinasok ang ebanghelyo, ay nagpasa ng krus ng baligtad at tinupad ang kalooban ng Panginoon sa huli. Prutas. Alam mo ba kung gaano kahalaga ang isang prutas na ito? Nagpunta kayo sa mart o kung saan at bumili ng prutas. Bumili ka ng pakwan at prutas. Mahilig ako sa mangga kapag pumupunta ako sa Pilipinas, kaya kinakain ko ito at may isang bagay na personal kong napagtanto. Bumili ako ng maliit para makatipid, pero walang makakain sa maliit. Walang makakain pagkatapos mong ilabas ang mga buto sa loob. Bakit? Hindi naman sa hindi alam ng mga tao kung paano bumili ng ganito kalaki at kaganda at hindi ito bibili. Pero isang araw, hindi. Kung mas malaki ang prutas, mas masarap ang lasa. Nagbayad ako ng kaunti para sa mas malaki. Ang sarap. Maraming makakain.
Kaya simula noon, kapag bumibili ako ng mangga, bumibili ako ng malalaki. Dahil palagi akong pumupunta sa tindahan na yon, binabati ako ng mga tao doon ng kihay kapag pumupunta ako. Ginagamit ko na naman yung taong yun kasi masarap yung prutas. Nagsusulat na naman ako. Kami ay sumusulat at sumulat ng Lemery Church ng paulit-ulit at sinusulat namin si Judith, Elsa, Cindy, at pagkatapos ay si Grace at ang aming minamahal na mga santo, si Tessa, at sumulat at sumulat at sumulat. Mga tao, si Paul ay isang mang-usid. Gaano siya kasiglahan sa pag-uusig sa mga mananampalataya kay Jesus at pakikibahagi sa pagpatay ng mga tao. Ang banal na espiritu ay gumagawa sa pamamagitan ng sigasig na iyon at nagbabago sa kanya, at siya ay naging isang masigasig na ebanghelista na pinagpala. Tumawag ka sa akin, O Panginoon, ang Diyos na gumagawa, ang Panginoon na bumubuo at nagtatag nito. Nahihirapan ba kayo? Magdasal po kayo. Nakakaramdam ka ba ng pagod? Dumating na ang oras. Masyado bang mahirap ang mga pangyayari na yon? Lalo na sa atin na nakikinig sa salitang ito ngayon, ang Luzon ni Sambalira. Lagi akong nagdadasal para sa Luzon. Tayo, Luzon, ay kailangang pahiran ng banal na espiritu at gamitin ng Ama, ngunit sa tuwing may kahirapan, naghahanap tayo ng mga misyonero. Dumarating sa akin sa tuwing nahihirapan ako. Kung magsasama-sama tayo, magiging apostol ng kakayahan ng Luzon. Ito ay nagiging papel ng kakayahan. Pagpalain ang pamilyang iyon ngayon. Diyos, pagpalain ang pamilyang ito. Naniniwala ako na hindi sa kapangyarihan ng tao, kundi sa kapangyarihan ng Diyos na ang mga bagay ay maisa sa katuparan. Kaya naniniwala ako na mahal ng Diyos ang ating simbahan sa Lemeria ngayon at may layunin at plano sa pamumuno sa atin dito. Habang naririnig natin ang mga salitang ito sa taong 2025, dalangin ko sa pangalan ng Panginoon na ikaw at ako ay makatagpo ng landas ng kamangha-manghang biyaya. Mga minamahal, hindi ba't si Maria Magdalena na inaalihan ng demonyo ay nakipagtagpo kay Jesus at tumanggap ng kagalingan ay naging isang tapat na alagad. Nang si Jesus ay ipinako sa krus, nagpunta siya sa lahat ng paraan. Bago yon, tinalikuran na siya ng mga tao dahil sinapian siya ng demonyo at hindi siya tinuring na parang tao at palagi siyang iniiwasan kahit saan siya magpunta. Pero ngayon sinusundan niya ako dahil nagpapasalamat siya sa pagpapagaling. Napakaraming tao ang ganito sa ating simbahan. Mananatili akong kapat hanggang dulo. Maaaring marami ang salungat na bunga sa kanya, ngunit sa teksto ngayon ay may isang halimbawa ng isang taong dumating upang kumuha ng prutas, ngunit tinanggihan dahil walang bunga. Lahat tumingin kay Cain. Ilang pagkakataon na ang mayroon ka para pagpalain sa harap ng Diyos. Ngunit ang pusong iyon ay hindi nag-alay ng sakripisyo. Nag-alay kami ng mga sakripisyo sa pisikal. Speaking of us today, may ilan sa inyo na nasa chapel. Pero may mga taong hindi ganoon ang puso. Kahit na ako ay sumamba at nag-alay ng mga sakripisyo, ang aking puso ay puno pa rin ng put at pagpatay. At paano binago ng kanyang invisibly killing mind ang kanyang buhay sa totoong mundo? Binato niya ang kanyang kapatid hanggang sa mamatay. Guys, madali bang pumatay ng tao? Mayroon itong kapangyarihan na maaaring tumawid sa linyang iyon na talagang kailangan nitong lampasan. Kung gumawa si Cain ng isang arka para magamit ko, isa na siyang dakilang tao. Iyon ang isinulat nito. Tingnan mo si Haring Saul. Gwapo siya, matangkad at mas matanda pa. Ngunit siya ay pinabayaan dahil siya ay isang masuwain hari hanggang sa huli. Tumingin sa paligid natin ngayon. Napakaganda mo. Nagtapos ako sa V University, nagtapos sa Harvard at Seoul National University. Sa panlabas, ito ay may napakagandang impluensya. Pero sa loob, hindi naman ganoon. Siya ang epitome ng pagsuway. Bakit mo patitingnan ang aklat ni Samuel? Mas mabuti ba ang pagsunod kaysa sa pagpapahid at paghahain ng mga tupa? Kulang man ito, sana ay maniwala ka na mapalad ka na makasamba sa ganitong paraan, sakay ng jeepney o paglalakad para sumamba sa mensahe ngayon. Lahat,
Alam mo na ang propetang si Balaam ay isang kinatawan na propeta ng pagsuway sa lumang tipan, na mahal ng Diyos ang bayang Israel. Ngunit nang hilingin niya sa akin na sumpein ang Israel, siya ay iniulat siya ng Biblia bilang isang tipikal na propeta na udyok ng kasakiman. Naniniwala ako na kung ang kasakiman ay hawak ng banal na espiritu, ito ay magiging kapangyarihan. Marahil ay may isang tao sa loob natin na nakikipaglaban dahil sa kasakiman na ito. Hindi ko magagawa ito, yon. Mga tao sa bagong tipan, tinan mo si Judas Iscariot. Ako ay higit na pinagpala. Isa sa 12 alagad ni Jesus. Ngunit hindi niya kayang talikuran ang kanyang kasakiman sa pera. Hindi katakatakang sinabi ni Jesus kay Judas Iscariot, sana hindi na lang ako isinilang. Dapat itong gamitin ng masamang espiritu, ngunit hindi nito ginagamit. Sino ang lingkod na pinakamahusay na makapagpahayag ng kanyang layunin at ang likas na katangian ng masamang espiritu? Sinabi niya, ito ay si Judas Iscariot. Hindi ba nanalangin si Pedro kay Jesus? Ngunit kung ang kasaysayan ay ginawa kay Pedro, ang ninanais na layunin ni Satanas ay hindi makakamit. Gayunpaman, si Judas Iscariot ay may personalidad na maaaring gamitin ni Satanas. Lahat, anong uri ng karakter mayroon tayo ngayon? Ang mga espiritual na bagay ay hindi nakikita ng mata. Paano mo malalaman iyon? Sinasabi na hinahatulan mo ang isang puno sa pamamagitan ng bunga nito at hinuhusgahan mo ang isang puno sa pamamagitan ng bunga nito sa nakikitang katotohanan. Bago ka magdesisyon ng anuman, bago ka bumuo ng anumang relasyon sa sinuman, maaari mong malaman ang isang puno sa pamamagitan ng pagtingin sa bunga ng simbahan ng taong iyon. Mga kaibigan ko, para sa iyo at ako na nabubuhay sa mga huling araw, kung titingnan natin ang aklat ng pahayag ngayon, mayroong 7 simbahan. Sa kanila, sinabi niya ito sa simbahan sa Laodia. Sabi mo mayaman ka, pero mahirap ka at nagsusuot ka ng salamin at naglalagay ng eye drops para makakita. Ito ang panahon na ating ginagalawan ngayon. Ang panlabas ay tungkol sa dekorasyon at mga detalye, ngunit ang loob ay walang laman. Para sa akin at sa iyo na nakikinig sa salitang ito ngayon, anong uri ng bunga ang idudulot sa atin ni Jesus pagdating niya sa atin ngayon? At anong prutas ang gusto mo sa akin? Kung meron ka pa, may pagkakataon pa. Mga minamahal, upang mamunga itong mabuting bunga, tanggapin natin ang biyaya ngayon at manalangin ng buong puso. Diyos, ang ating pamilya ay hindi pa naliligtas. Mangyaring hayaan akong maging daan ng pagpapala na maaaring magbunga ng magandang bunga ng banal na espiritu sa ating mga tahanan, sa ating mga negosyo, sa ating mga pinagtatrabahuan, sa ating mga anak, at sa ating mga simbahan ngayon. Hindi alam ang laki. Maaari itong magsimula sa maliit, ngunit ito ay lalago ng napakahusay sa huli. Sa mga salitang ito, pinagpapala natin ang ating liturhiya ngayon sa pangalan ng Panginoon. See you next week. Salamat po.